Oh. Gabi ka na naman ako eh. Siguro nakipagkita ka na naman dun sa kaibigan mong multo, no? At least, yung sinasabi mong kaibigan kong multo, handang magpakamatay para sa akin. Eh ikaw, halos patayin mo na yung sarili mo dyan sa pag-inom eh. Oh, bago to ah. Talagang pinagmamalaki mo na yung lalaki mong multo. Pinagsiselos mo ba ako? Paano naman ako magsiselos sa multo yun? Gusto mo, magsama na kayo eh. Scott, I'm really sorry about you and Emilia. And for the sorrow it cost you. Kung may magagawa lang sana ako. Tell me, Scott, baka naman may magagawa ako. Sa bagay, ano bang magagawa ko? Dami-dami ko nang iniisip. Dami-dami kong problema. Ikaw naman kasi, dumating ka kung kailan ang dami-dami kong problema sa asawa ko. Pati yung mga anak ko apektado. Naisip ko lang, pareho pala tayo. We both have troubled souls. I wonder kung tayong dalawa kaya yung magkatuluyan. Siguro, mapapanatag na yung kaluluwa mo. At saka sa tingin ko, mag-iiba yung buhay ko. Hindi ko mapapang-asawa si Ronald. At baka ma-reincarnate pa yung body mo. At saka syempre, pagtatagpuin tayo ng tadhana nun. Kung mamatay na lang kaya ako ngayon, sa tingin mo ba, magkakasama na tayo ng tuluyan? Sa tingin mo ba may forever tayo? Habang tumatagal, mas lalo pang lumami ang pagsasama ng mag-asawang Jade at Ronald. At sa tuwing sila ay nag-aaway, nagkataon namang nagpapakita si Scott sa mga panaginip ni Jade. Hanggang sa... Jade, ano ginagawa mo dyan?
Magpapakamatay ka ba? Nasaan si Scott? Nasaan si Scott? Bakit mo ba ako pinigilan? Nasaan si Scott? Sana hinayaan mo lang ako! Sana hinayaan mo lang ako mamatay! Jade! Dahil sa pangyayari